ask God in Jesus' name, by the blood of Jesus. Huwag mo sabihin, maliligo lang naman ba't ako mananalangin pa? No! Paglabas mo ng bahay, maraming na-aksidente. Pagsakay mo ng kotse, maraming na-aksidente. Sa train, sa aeroplano, sa bangko, kahit saan ka, kahit maglakad ka lang. Bakit? 24 hours ang Diablo, nangunguna dyan Nasa hangin, nasa lupa, sa ilalim ng lupa, sa tubig, ang Diablo nangunguna lagi. Mas lamang pa sa atin. Kung tayo nagpe-fellowship, one day lang Yun lang ang hiniling ng Diyos sa atin Huwag mong nakawin sa akin ang isang araw. 6 na araw, binigay ko na sa inyo para kayo gumawa ng mga dapat nyong gawin para sa inyong buhay. Pero ang isang araw ay ibigay nyo sa akin. Don't rob it. Amen? Kaya nga, ang ganda, nalilinawan natin lahat. So, wag nating pangungunahan ang Panginoon Diyos. Always acknowledge God. At sa una, ulitin natin, you cannot live by bread alone sa mga materials na bagay. It's only God. Always remember, it's only God who would give us strength. Siya magbibigay ng pagpapala natin, kalakasan natin, at buhay na walang hanggan. Ang ikatlo, ito. Sabi dito, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. And he said to him, sinabi ng Diablo kay Jesus, all this I will give you. Ito ang kinahuhumalingan ng tao. Ang mga marangyang bahay, kotse, diamante. Sabi niya, Lord, nung mahirap pa, Lord, makakain lang ako 3 beses lang isang araw. Tama na. Pinagpala ng Diyos. Nakalimutan na naman. Humiling na naman sa Diyos, Lord. Bigyan mo naman ako isang bahay na medyo komportable at isang masasakyan. Naawa ng Diyos, pinagkalooban na naman. Ang tao, walang contentment. Pagkatapos nun, ang hinihiling na more, katulad ng mga leader ng ating bansa na sila'y pinagpala ng Diyos ng magandang trabaho, presidente, vice president, senador, governor, hanggang barangay captain. Ang barangay captain sa atin, ang privilege, lahat ng anak, libre sa college. May mga allowance. Ang ganda ng pribileyo, barangay captain lang. How much more? Ang isang presidente, vice president, senator, congressman, milyon ang budget para sa kanila. No wonder gusto nila maging senator. Saan ang galing yan? Tax yan ng taong bayan. Ang gagawin nila ngayon, kukurapin nila yan. Yung nakakulong na, ang kinurap, 250 million, 300 million. Ngayon, itong kumakandidatong presidente ngayon, ang daming anomalya niya. Magkano kinurap? Hindi million. Billion. Makati. Binay. Wow! At ang tao, hindi pa rin natututo. Dahil Bobo. siya, pag nag-corrupt, hindi, ang technique niya, nagbibigay siya. Hindi nila alam na pinahihirap sila. Yung ibinibigay sa kanila, yun din ang kanila. Sa tindi ng hirap, kaya tinatanggap. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga, ang panalangin ko, Lord, ang Diyos naman nakakaalam yan. Tayo nandito, naghihirap din tayo, pero mas maginhawa ng konti sa kanila. Amen. Sa kanila talagang, Sagad. kung pwede lang, araw-araw, tawagan ka dito. Naputulan ng kuryente, naputulan ng tubig. Ewan ko, namatayan, nabuhayan. Lahat na ng dahilan sasabihin sa'yo. Nangati. Ikaw naman nandiyan sa Amerika Aba, iyug-yugin mo naman yung puno. Pinupulot nyo lang daw ang pera dyan Sabihin mo, yung $1 mo times 48. 47. Kung bigyan mo ako ng 100, 4,700 na yun. Malaking bagay sa amin. Jollibee Bigyan na. mo. Jollibee. 1 week lang tumatawag. Darling, magmamatrikula yung anak ko Tapos, hindi natitigil yan. Pag hindi ka na nagbigay, eto na mabigat. Ang damot mo. Ang pangit na, nagbago ka na. Hindi ka katulad nung dati. Yung asawa mo, pangit. Yeah. Kaya nga, lahat ng dahilan, lahat ng Pero habang pinipigyan mo sila, okay.
masaya, ano. Uy, ang ganda mo, sister. Nakita kita dyan sa Amerika, dyan sa Facebook. Mahilig din sa Facebook. Aba, lalo kang gumaganda. Lalo kang, parang ang sigla-sigla mo. Maya-maya, pag humaba na yung usapan, dadaig na naman. Kaya nakakatakot din yung Facebook. Kaya nga, sabi ko nga, Saka telepono, nakakatakot. nagawa ko na lahat. Kasi nung maliliit pa anak nung, yung 3 bunsong kapatid ko lang naman. Mababait Kasi yung matatanda. ibinilin sa akin ng nanay ko. Matatanda yung Bago mga namatay ang nanay ko, friend, yung mga panganay, wag mo na, may kanya-kanya ng established na ang buhay nila. Pakiusap ko lang sa iyo, yung 3 kapatid mong bunso, maliliit pa ang mga anak nila noon, Nasobrahan. wag mo naman pababayaan. Yun nga lang ang masama. Lumaki na ang anak nila, natulungan ko na sila. Inabuso. Saan ka nakakita? Binigyan mo ng bahay, binigyan mo ng pera, pinadalan mo ng kung ano-ano. Saan ka nakakita nun? 2 dekada. Aba, hindi pa tumitigil. Hindi pa. Ang anak nila, malalaki na, may anak na, may apo na, Hinahanap tumatawag pa rin. Hinahanap yung pensyon. Kaya binilin lang ng nanay ko, habang maliit yung mga anak niyang kapatid mong 3 bunso, tulungan mo. Sabi ko nga, siguro hindi na ako sisisihin ng Diyos. Kasi may mga apo na sila. Dapat kumain na lang sila, matulog. Kasi halos kasing edad ko na rin yung mga bunso eh. Tigi ilang taon lang ang pagitan namin eh. Kaya sabi ko, tama na. Hindi na, may pamilya din ako. May sarili rin akong buhay. Sobra. Sobra naman. Hindi nila alam, pinag-aawayan namin mag-asawa yan. Nag-aaway kami palagi. Kasi pinipilit ko na tulungan sila. Siyempre, hindi mo naman may aalis sa asawa natin na hindi magagalit. Nung magkalayo kami, hindi ako nakikialam. So, ituloy natin. Bigay ng bigay lang Bigay ng bigay lang doon. So, sabi dito sa Biblia, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Ito na ang mga earthly things. And he said to him, all this I will give you. Tingnan mo, Diablo, alam niyan Diyos yun, pero nagkatawan tao. Pero pinipilit pa rin yan tuksoin. How much more tayo tao? Kaya nga tibayan natin ang pananampalataya, lumago tayo. Kahit na halimbawa nanginginig ka na, unahin mo pa rin na salita ng Diyos. Kahit na medyo, hindi mo tayo nagugutom, nagtatapon nga tayo ng pagkain eh. Bilib ka dito sa Amerika. Napapanisan kayo, di ba? Lahat ng bahay. Makita mo ang garbage, pag araw ng garbage, Puro pagkain. puno, lalo na pag Pilipino, puno ang garbage. Talagang mayaman. Mayaman to Eh, country. sa Pilipinas eh. Pinapanood ko doon sa mga video nila, yung documentary sa mga probinsya, halos hindi sila kumakain ng 2 beses Yung mga bata, araw. yung mga bata. Ang sinususo ng bata, kape. Sumusisig yung mga Yung bata. sanggol, maawa ka. Samantalang pag nakikita ko, ano kaya ito, itapon ko na. Ang gagawin ko, titikman ko ulit yung ulam. Kung hindi pa maasim, sabi ko, pwede pa. Kasi ako ang taga-kain ng tira-tira dito kasi itong asawa ko at anak ko, ayoko naman silang isubo sa ganon. Basta kung okay. Pero pagka yung mga nahihinayang ako, tikman ko nga, pagka sa microwave ko. Kasi sa microwave, bubulayan, naamoy yan, pagkasira yan, tandaan mo yan. Pero hindi bubula. Wala namang lasang maasim. Kaya tabaka. Kaya sabi lang, mataba ka. Paano? Hindi na ako umu-order. Pag ang anak ko umorder sa labas, hindi sabi, paano gusto mo? No. Kasi alam ko, may matitira eh. Ang kakainin ko yung natira niya. Mas marami pa yung natira kaysa sa kinain niya. Katulad din ni Vivian. Kuha mo nga akong pagkain. Kaya ako, hindi ako kumakain muna eh. Dadala ko siya ng pagkain. Abay, mas marami pa yung natira kaysa doon sa kinain niya. So, ako ang pataba ng pataba. Pero, thank God kasi talagang pinagpala tayo.